Tahimik ngunit makwela, ito ang pagkakakilala ng pamilya at kaibigan ni Austin sa kanya. Ngunit hindi akalain ng lahat na dalawang pamilya ang magugulo ang buhay gabi ng August 15, 2016. Paano nga ba nagbago sa isang iglapang binata mula sa pagiging maamong tupa sa pagiging mabangis na hayop? Sakit nga ba sa pag-iisip o pagkalulong sa iba't ibang klase ng gamot? Isang sophomore student si Austin Kelly Haruf, 19 years old, na kilala ding miyembro ng Alpha Delta Phi sa Florida State University taong 2016 nang mangyari ang pagpaslang. Siya ay pinanganak sa Jupiter, Florida noong December 21, 1996. May kaya sa buhay ang kanyang pamilya, lalo na't kilalang dentista ang kanyang ama na si Dr. Wade Harris Haruf. Naitaguyod ng maayos ni Wade at Mina Haruf ang magkapatid na Austin at Hailey. Ngunit hindi nagtagal, nagdesisyon na maghiwalay ang mag-asawa taong 2013. Nanatiling magkaibigan ang kanyang mga magulang sa kabila ng pagkakaroon ng kanya-kanyang buhay at kinakasama. Sa kagustuhan ng dating mag-asawa na pagtulungan ang pagpapalaki sa mga anak, nagdesisyon ng dalawa na manirahan sa iisang county sa Florida kung saan ang bahay nila ay halos magkalapit lamang. Nagsimulang maglaro ng football si Austin nung siya ay nasa freshman sa Suncoast Community High School bilang defensive tackler. Kilala siya ng lahat dahil sa pagkahilig sa sports at pagiging healthy. Ayon pa sa kanyang mga kaibigan, si Austin ay tahimik, seryoso sa pag-aaral ngunit hindi nila nakitaan ng pagiging agresibo kahit siya ay naglalaro sa kanilang football team. Maliban sa pagkahilig sa pag-exercise at paglalaro ng football, miyembro din siya ng wrestling club. Madalas banggitin ng binata kung paanong gusto niyang makatulong sa ibang tao, lalo na sa pangangalaga ng kanilang mga kalusugan. Kung kaya't hindi na ikinagulat ng kanyang pamilya nang siya ay pumasok sa 4-year pre-med course sa isang prestiyosong university sa Florida. Natanggap sa Florida State University si Austin kung saan nagsimula din siyang gumawa ng iba't ibang video ng kanyang sarili tungkol sa physical fitness, kung saan hayagan niyang sinabi ang pagkadisgusto niya sa paggamit ng mga kemikal o mabilis na paraan ng pagpapaganda ng katawan. Para sa kanya, mas epektibo at mabuti ang natural na paraan para ma-maintain ang fit na katawan. Inisa-isa niya rin ang kahalagahan at importansya ng pagiging malusog, hindi lang sa pisikal na kaanyuan ng isang tao, kundi pati na rin ang emosyonal at pag-iisip neto. Isa nga sa inaabangan ng mga kabataan dito ay ang pagtungtong nila ng kolehiyo dahil na rin sa mga kabilaang party at mas malayang pamumuhay. Karamihan sa kanila ay lumilipat sa kani-kanilang dormitoryo na mas malapit o nasa loob mismo ng kanilang mga universidad. At sa pagtungtong ni Austin ng kolehiyo mula sa paninirahan kasama ang kanyang ina na si Mina sa Jupiter, Florida, lumipat siya malapit sa kanyang eskwelahan. Maliban sa pagiging aktibo sa mga sports at iba't ibang events sa kanilang paaralan, naging miyembro ng Alpha Delta Phi fraternity ang binata. Nakatulong ito kay Austin para mabawasan ang pagiging mahiyain at magkaroon ng balansing buhay dahil na rin sa pagkasubsob sa kanyang pag-aaral. Kapansin-pansin na naging masaya ang buhay kolehiyo ng binata dahil na rin sa kabila ang party ng kanilang grupo at pagkakaroon ng mas maraming kaibigan. Hindi nagtagal ang masayahing binata na nagsimula sa pagiging mahiyain ay naging laman ng kabila ang pagpaparty, nalulong sa pag-inom at unti-unting nagpakita ng questionableng pag-uugali. Ilang buwan bago ang karumal-dumal na pangyayari sa bahay ng mga Stevens, nagsimula ang kapansing-pansing pagbabago sa binata. And it just was the best. I just want to say that. And anybody who disagrees is such a Marami sa kanyang mga kwento ay masabing out of this world. Paulit-ulit din ang pagbanggit niya sa mga nilalang na aniya nagpapakita sa kanya. Nagsimula ding magkaroon ng obsesyon ng binata sa religion at philosophy. Sa pagbabakasyon niya sa kanilang bahay sa Palm Beach County, may mga napansin din ng kanyang ina na si Mina at kapatid na Hailey. Isa na dito ay ang paglipat ng binata ng kanyang kama mula sa kanyang kwarto
patungo sa kanilang garahe. Naniniwala siya na may masasamang elemento ang nasa loob ng kanilang bahay. Hindi rin maitatago ang pagbabago sa mga videos na in-upload niya sa kanyang channel na A. Frost. Mula sa pagiging advocate ng pag-aalaga sa sarili sa natural na paraan, sa pagiging sikat na rapper kung saan pinangalanan niya ang sarili nga Austy Frosty. Sa dami ng videos na kanyang pinost sa kanyang social media account, makikita ang progreso ng pagbabago ng pag-uugali ng binata. Ang ilan ay mga music video kung saan ang mga lyrics nito ay hindi kaaya-ayang pakinggan. Mapapakinggan din kung paano niya ibinida ang isa sa kanta ng sikat na si Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Maliban dito, may pagkakataon na nakikita ni Mina at Wade na nakatulala ang kanilang anak at parang laging may binubulong na hindi nila maintindihan. Minsay kakatok ito sa kanilang pintuan 10 oras ng gabi para lang sabihin na wala silang dapat ipag-alala dahil poprotektahan niya ang kanyang pamilya sa mga tinatawag niyang halimaw na nakikita niya. Napakabilis ng pagbabago ng moods ng binata mula sa pagtawa, bigla na lang itong nalulungkot at tumatahimik. Napansin din nila na may mga araw na magkakasunod na hindi natutulog si Austin. Dagdag pa ni Hailey, nagigising siya sa gabi at nakikita si Austin na nasa harap niya o kaya nakatabi sa kanyang higaan. Nakatitig lamang ito sa kanya at nang kumprontahin niya, sinabi nito sa kanya na nais niya itong protektahan sa mga nagkalat na July 2016, lalong lumala ang pag-uugali ni Austin. Madalas magtatakbo ito sa kanilang bakuran na umaarting parang aso at ipinipilit nitong umupo palagi sa likod ng kanilang sasakyan. Naniniwala din si Austin na siya ay may kapangyarihan kung saan sinabi niya sa mga nakakakilala sa kanya na darating ang araw na siya ay sasambahin ng mga tao tulad ni Kristo. I'm not a scientist, bro. But I know how stuff works. I mean, you can call me God if you want to. The God of fitness. I'm just fucking. Sa kabila ng mga kakaibang kinikilos at pinagsasabi ni Austin, tila walang ginawang aksyon ng kanyang pamilya. Nakita din sa kanyang mga Google search na siya ay naghahanap ng kasagutan sa mga tumatakbo sa kanyang isipan. Nagdesisyon mag-hike si Dr. Wade kasama ang ilang kaibigan at ang babaeng anak. Bandang 12:00 ng tanghali nang makita nila si Austin at inaya itong sumama sa kanilang hike. Sa halos 4 na oras na paglalakad, napansin ng ama ang pabago-bagong mood ng binata. Mula sa pagtawa, bigla na lang daw itong tumatahimik at tatawang muli. Pagkalipas ng ilang oras, nagtungo ang grupo sa paborito nilang restaurant na Duffy's Sports Grill. Una na nilang in-order ang drinks kung saan agad tinungga ni Austin ang iced tea nang ito ay dumating. Nagpaalam ang binata sa kanyang tatay na magpupunta lamang siya sa banyo. Sa kuha ng CCTV, nakasuot ang binata ng blue na shirt, puting short at pulang sombrero. Walang kaalam-alam ang kanyang tatay at kapatid na tuluyang lumabas ng restaurant si Austin. Samantala, nagluluto si Mina sa kanyang bahay nang makarinig siya ng pagkatok at nakita ang anak na si Austin. Wala siyang kaalam-alam na ang binata ay naglakad mula sa restaurant patungo sa kanyang bahay na nasa 2 miles ang layo o ito'y mahigit 40 minutes na lakad. Tinanong niya ito kung nasa ng kapatid ngunit hindi naintindihan ang sinabi nito kung kaya't bumalik siya sa kusina para tapusin ang niluluto. Nang lingunin niyang muli ang anak, nagulat siya dahil hawak ni Austin ang bote ng mantika na ginagamit niya sa pagluluto. Ito'y nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa kawalan at aktong iinumin ng mantika. Agad itong kinuha ni Mina at sinabing hindi ito inumin. Dito na nakatanggap ng tawag si Mina sa babaeng anak at tinanong kung alam ba niya kung nasaan si Austin dahil bigla na lang itong umalis sa restaurant kung nasaan sila. Hinatid ni Mina ang anak pabalik sa Duffy's. Dito nga nagkaroon ng pagtatalo ang mag-amang Harroofs dahil na rin sa kakaibang ikinikilos ng binata. Ayon sa interview kay Dr. Wade, hindi na niya napigilan ng sarili dahil sa inaasal ng anak. So I grabbed him by the collar. I said, "What the hell are you doing?" And he goes, and my girlfriend says, "Austin, don't." And he looks at my girlfriend, embarrassed, leaves.
Pagtapos ng pagtatalo, muling umalis si Austin sa restaurant nang walang paalam. Ayon sa mga report, naglakad muli ang binata papunta naman sa direksyon ng bahay ng kanyang ama na may layong 4 miles mula sa Duffy's o aabot sa halos 2 oras na paglalakad. Matatandaan na sa CCTV footage ng restaurant makikita na ang binata ay nakasuot ng blue t-shirt, pulang sombrero at puting short. Ngunit ayon sa mga report, walang malinaw na paliwanag si Austin kung paanong natanggal ang puting short at tanging t-shirt at boxer shorts na lamang ang kanyang suot nang matagpuan ng kapulisan. Ang mag-asawang Stevens ay kilala ng kanilang mga kapitbahay dahil sa pagiging magiliw ng mga ito. Si John Joseph Stevens III, 59 years old, ay isang retired owner ng isang landscaping business sa Florida. Samantalang si Michelle Karen Mishcon, 53 years old, ay retired financial specialist naman. Ang dalawa ay nagpakasal taong 1997 at katatapos lang nilang ipag-iwang ang kanilang anniversary. Nakaugalian na ng mag-asawa ang pagtambay sa kanilang garahe kung saan may nakasetup na TV at upuan. Ayon sa salaysay ng saksing si Jeff Fisher na kapitbahay ng mag-asawa, nakarinig siya ng sigaw at dito niya nakita si Michelle na palabas ng garahe kasunod ang isang lalaki na bigla na lamang hinablot ang biktima. Hindi nagdalawang isip si Jeff kaya agad siyang tumakbo papunta sa bahay ng mga Stevens para tulungan ang mag-asawa kung saan binantaan siya ni Austin na huwag makialam. He turned and looked at me and said, "You want no part of this, you want no part of me, one of the two." Nagpangbuno ang dalawa hanggang sa makaramdam ng sakit si Jeff at napansin niya na siya ay duguan na. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas at makabalik sa kanyang bahay at agad siyang tumawag sa 911 emergency hotline. A medical young man beating up a woman across the street. Either of them injured. Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. I ran over there. I'm bleeding profusely here at the moment. Okay. I don't know what happened. Can you tell if she's conscious? No, it does not appear so, no. Ang mga unang rumisponde sa pinangyarihan ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ayon kay Deputy Trocan, halos bumaha ng dugo ang daanan papunta sa garahe ng mag-asawang Stevens. Naabutan niya ang isang binata na nasa 6 foot ang taas at maaring may bigat na 200 pounds. Nakapatong at nakapulupot ito kay John. Napag-alaman na ito ang 19 years old na si Austin Haruf. Sa deskripsyon ng deputy, mahigpit ang pagkakayakap ni Austin sa biktima. Sinubukan nilang takutin ang sospek nang tutukan nila ito ng baril ngunit parang walang narinig ang binata. Nag-alinlangan din sila na paputukan ito dahil maaaring matamaan ang biktima. Ilang beses din ginamitan ng taser ng pulis ang sospek ngunit hindi ito natinag sa pagkakapulupot kay John. Ilang beses sinubukang hilain ng mga pulis si Austin kay John ngunit lalo lang netong hinigpitan ng pagkakayakap sa biktima. Pinakawala ng canine dog ngunit wala din itong nagawa nang iwas-iwas siya ng suspek. Muling sinubukan ng deputy na mapakawala ng biktima at sa pagkakataong ito, nahila nila palayo si Austin kay John kung kahit nagawa nila itong pusasan. Dineklarang wala ng buhay ang mag-asawang Stevens dahil na rin sa mga tinamong pinsala ng dalawa mula sa suspek. Nakuha ng mga pulis ang isang switchblade na sinasabing pag-aari mismo ni Austin at basag na bote ng alak na pinaniniwala ang ginamit ng suspek sa karumal-dumal na krimen. Isinugod sa ospital si Jeff Fisher na siyang tumawag sa 911 para humingi ng tulong. Nagtamo siya ng sugat sa kanyang likuran at ulo at iba pang pinsala sa kanyang kamay at katawan. Isinugod din sa ospital ang suspect na si Austin Haruf dahil na rin sa mga tinamoneto sa katawan na dulot ng pakikipambuno sa mga biktima. Hindi agad nakuhaan ng testimonya ang suspect dahil sa naging kalagayan neto. Ayon sa mga doktor, may kung anong kemikal na ininom ang binata dahil sunog ang lalamunan neto at ilan sa kanyang organs tulad ng baga at bato ang nagmalfunction. Sumailalim sa induced coma si Austin ng 11 days dahil sa kritikal nitong kondisyon. Sinampahan ng 2 counts ng first-degree murder, attempted first-degree murder at burglary of a dwelling with an assault or battery si Austin Haruf habang ito'y nagpapagaling sa ospital. Naudlot ang paglilitis dahil na rin sa pandemic at pagpapagaling ng sospek sa ospital ng halos 2 buwan.
Ngunit noong October 2, 2016, siya ay nirelease sa ospital at inilipat sa Martin County Jail habang naghihintay ng paglilitis. Inilabas din ang isang interview kay Austin mula sa isang sikat na psychiatrist na si Dr. Phil. Ayon sa suspect, ilang detalye lang ang natatandaan niya noong araw na atakihin niya ang mag-asawang Stevens. Kunento niya kay Dr. Phil na siya ay nagtatatakbo para makatakas sa isang na pinangalanan niyang Daniel. Nang makita daw niya ang bukas na garahe ng biktima, narinig niya ang pagsigaw ni Michelle ngunit hindi niya daw alam kung bakit siya sinisigawan ng babae. Maliban dito, wala na daw siyang matandaan sa kung anong dahilan kung bakit nagawa niya sa mag-asawang Stevens ang krimen sa kabila ng kawalan sa koneksyon sa mga ito. I never wanted this to happen. I'm so sorry. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, nakakuha din sila ng iba pang ebidensya na maaaring magdiin sa sospek. Ang lahat ng ito ay nakitaan ng mga mantsa ng dugo mula sa parehong panig. Sa teorya ng kapulisan, hinihinalang gumamit ng pinagbabawal na gamot si Austin dahil sa mga pinakita nitong sintomas tulad ng kakaibang pag-uugali, superhuman strength at pagiging paranoid. Ngunit nang suriin ang dugo ng sospek, walang nakitang anumang substance na maaaring magdudulot ng pagiging bayolente ng isang tao. Taong 2020, nag-plead ng not guilty si Austin Harrouff sa mga kasong isinampas sa kanya. 2 mental health experts ang nagbigay ng testimonya ukol sa mental stability ng sospek nang nangyari ang pagpaslang. Sa diagnosis ni Dr. Philip Resnick na mula sa defense, sinabi niya na si Austin ay actively psychotic at may clinical lycanthropy nang mangyari ang pagpaslang. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang clinical lycanthropy o tinatawag ding werewolf syndrome, ito yung mga taong naniniwala na sila ay kalahating tao at kalahating aso na siyang paulit-ulit na binanggit ng sospek sa kanyang pamilya. Ito ay sinuportahan din ni Dr. Gregory Landrum na mula naman sa prosecution. Wala daw sa tamang pag-iisip ang sospek nang atakihin nito ang mag-asawang Stevens sa kanilang garahe. Dagdag pa niya, kasalukuyang nagagamot si Austin habang siya ay nakakulong. At hindi rin alam ng sospek ang pinagkaiba ng tama at mali kung kaya't naniniwala siya na ang hatol na nararapat sa binata ay not guilty by reason of insanity. Ikinagulat ng mga naulila ng mga Stevens ang pagtanggap ng korte sa insanity plea ng kampo ni Austin Harrouff noong November 2022 sa kabila ng karumal-dumal na sinapit ng mag-asawa. Sa victim impact statements ng kapatid ni Michelle na si Cindy, kunestyon niya ang usapan ng mag-amang Harrouff habang nakadetine ang sospek sa kulungan. Kunestyon niya rin ang mga videos na in-upload mismo ni Austin sa kanyang channel kung saan kinumpirma neto ang pagkalulong sa alak at iba't ibang klase ng substance dahil na rin sa kabila ang pagpaparty neto. Binanggit din niya ang mga text na nanggaling mismo kay Austin sa iba't ibang pagkakataon na ito'y paulit-ulit na nalalasing at nawawala sa ulirat. Hindi rin naitago ni Cindy ang pagkadismaya sa mga magulang ni Austin dahil ang ama mismo netong si Wade ang bumili at nagbigay ng switchblade sa binata sa kabila ng sinasabi nilang kakaibang pag-uugali neto. Hindi na maibabalik ang mga buhay na nawala. Ang kakilakilabot na sinapit ng mag-asawang Stevens at ang sakit na iniwan ng sospek sa mga naulilang pamilya. Noong January 26, 2023, inilipat na mula sa Martin County Jail si Austin Harrouff sa Florida State Hospital na isang mental health center para sa mga kriminal na walang kakayahan na humarap sa paglilitis. Siya ay kasalukuyang nasa 2 maximum security setting kung saan patuloy na tumatanggap ng intensive psychiatric evaluation. Sa huli, maraming tanong pa rin ang nakapalibot sa kasong ito. Ano nga ba ang tunay na estado ng pag-iisip ng binata? Hindi nga ba nakamit ng mga Stevens ang hustisya para sa kanilang minamahal? Tama ba ang naging hatol ng korte sa pagpaslang sa mga Stevens?